minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, mula ngayon, magpakatatag ka na at huwag matitinag. Sabi pa, magsipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sinong paglilingkuran? Ang Panginoon. Kaya, ibigay natin yung best natin. At kapag nagawa natin yon, higit pa sa best ang kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Kasi, sabi nga, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Maliit man po o marami, kaunti, ang ating ginagawa, counted lahat yan ng Panginoon. Alam niya ng Panginoon kung paano tayo tumbasan lahat ng ating pagpapagal, sabi nga, ay hindi nasasayang. Kaya kung maglilingkod rin lang tayo, ibigay na natin ang buong paglilingkod na ang Diyos ay makaparangalan upang tayo din ay parangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At lamang po yun, sabi pa po, anumang sitwasyon dumating sa buhay mo, huwag kang panghinaan ng loob. Pakisabi ulit sa iyong katabi, kapatid, mula ngayon, anumang sitwasyon, anumang problema ang dumating sa buhay natin, huwag kang panghinaan ng kalooban. Ano sabi niya? Amen? Wala naman talagang dahilan para tayo po ay panghinaan ng loob. Dahil kung talagang naniniwala tayong merong Diyos, tayong pinuntahan sa bahay na ito, sa lugar na ito, ay talagang hindi ka panghihinaan ng loob. Amen? Dahil sa gabing ito, ating pong tatalakayin ang paksa 7 Habits of Strong Christians. Ang mga strong Christians, sa gabing ito, makikita ko at malalaman ko sa palakpakan pa lang para kay Lord. Kung gaano ka nagbibigay ng lakas, gano'n mo nararamdaman sa buhay mo kung gaano ka kalakas. Kaya, sa gabing ito, mga minamahal na kapatid sa Kristo, sa 7 Habits of Strong Christians, kaya itong ugali ng malakas na Kristiyano. Kumbinsido po ba tayo ay isang Kristiyano? Yung sagot nyo, parang hindi ako convinced. Kasi, para hindi tayo panghinaan ng loob at ayon sa ating binasa, para manatili tayong maging matatag at hindi matitinag bilang isang Kristiyano, kailangan natin ang 7 ugaling ito bilang isang malakas na Kristiyano, na anak ng Panginoong Jesus. Gusto niyo malaman? Amen.
Una po sa 7 Habits of Strong Christians. Number 1, strong Christians feed their spirit. O kaya pinakakain ng malakas na Kristiyano ang kanilang espiritu. Oh. Yung may espiritu, yun lamang pumapalakpak sa Lord. Kasi yung walang espiritu, hindi kayang magpuri sa Diyos. Ang walang espiritu ng Panginoon, hindi kayang magbigay ng luwalhati sa Panginoon. Kaya, bilang isang Kristiyanong malakas at gusto pa nating maging malakas, ang kailangan natin ang sinasabi sa Matthew chapter 4 sa verse 4, sabi doon, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Saan nagmumula? Sa bibig ng Diyos. Ating Diyos. Yung salita nga lang ng tao, pag tayo'y pinagalitan, nangihina tayo. Yung salita lamang ng tao ay kayang magwasak, magpalakas, at bumuo ng buhay. Ganon pa kaya ang salita ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. At sabi nga sa unang Pedro, sa kabanatang 2, sa talatang 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. Manabik sa gatas na espiritual. Ang ibinabahagi ko po sa inyo ngayon ay gatas na pang-espiritual. Ang salita ng Diyos ay gatas na pang-espiritual. At sabi, dapat itong panabikan. Meron po bang absent? Marami? Hindi naman natin sila pwedeng i-judge na hindi sila nananabik. Maari pong talagang nakaka-busy. Maari pong talagang mayroong di inaasahang pangyayari o dapat nilang, kumbaga, ay hindi mo na makapag-attend sa ngayon. Sa anumang kadahilanan, tanging sila nakakaalam at ang Panginoon. Pero ako'y nakatitiyak, ang lahat ng naririto ay nananabig sa gatas ng pang-espiritual. Amen. Kasi kapag mayroon tayong pananabig, hindi tayo tatamarin. Hindi tayo malalayuan. Gano'n ba kalayong bahay nyo sa gawain? Ilang hakbang lang. Pero sa mga taong walang pananabik, kahit ilang hakbang lang ang bahay sa gawain, ang bigat ng paa. Parang ang layo-layo ng kanyang pupuntahang gawain. Kasi walang pananabik. Walang excitement. Tinatamad. Mas gusto pang manood ng teleserye. Mga telenovela, mga drama, kaya ang buhay napaka-drama. Kaya, kailangan natin to kung gusto nating maging isang mapabilang na Kristiyanong malakas. Ang salita ng Diyos, sabi nga, ay dapat tayong manginain ng salita ng Diyos sa gawain kung saan ipinapahayag
ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya kung nakakaramdam tayo ng panghihina ng kalooban, nakakaramdam tayo, nadadaig tayo ng problema, mga pagsubok, ang ating puntahan, ang gawain ng Panginoon, kung saan ipinapahayag ang salita ng Diyos, dahil kung saan ang salita ng Diyos, nandoon ang Espiritu na siyang magpapalakas upang tayo po ay muling palakasin ng ating Panginoon. Amen. Ang sagot niya patulog na. Mga kapatid, kung mayroon tayong pananabik, kung nandoon ang ating excitement, samantalahin po natin ang pagkakataon na yan, na makinig, ng mag-aral ng salita ng Diyos. Dahil pwede tayong dumating sa punto ng buhay natin na tayo po ay ma-burn out. Na tayo po ay magkaroon na spiritual dryness. Kahit po sinong lingkod ay pwedeng makaranas, kahit ang pope, kahit ang servant leader natin ay pwedeng makaranas ng burn out or spiritual dryness. Pero kung tayo po ay nababad na salita ng Diyos, aral sa salita ng Panginoon, yung ating mga natutunan, yung ating mga napapakinggan, ang siyang magpapaalala sa atin at mag-push sa atin upang muling hanapin ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo sa ating buhay at magpatuloy bilang isang malakas na Kristiyanong mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. 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 Hallelujah. Ngayon po, pangalawa, sa 7 Habits of Strong Christians, number 2, strong Christians build their faith. O kaya, tinatayo ng malakas na Kristiyano ang kanilang pananampalataya. Sabi po sa Hebreo, sa kabanatang 11 sa talatang 33 hanggang 34, ang sinasabi, dahil sa pananampalataya, nagwagi sila laban sa mga kaharian, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng ipinangako ng Diyos. Napaamo nila ang mga leon, napatay ang naglalagablab na apoy, at nakaligtas sila sa mga talim ng tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, kaya't natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Anumang stronghold ng buhay natin, anumang mabalakid ng buhay natin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, tayong lahat ay magwawagi sa laban, sapagkat ang laban natin ay laban din ng Diyos sa mga taong nananalig sa Panginoon. Amen. Amen. Hindi lang ito natin laban. Laban ito ng Diyos. Tayo'y hindi nakikipagdigma physically, nakikipagdigma tayo spiritually, dahil spiritual na usapin, ibig sabihin, kakampi natin ang Panginoon. Sabi nga, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Pero kung tayo mismo ang kumakalaban ng ating sarili, sino aawat sa'yo? Sarili mo din. Okay, sabi dito, balikan natin.
Dahil sa pananampalataya, sabi mo sa iyong katabi, kapatid, Kapatid, dahil sa iyong pananampalataya, dahil sa iyong pananampalataya, magwawagi ka rin magwawagi ka rin laban laban sa mga kaharian. Pasang. Kaharian. Ibig sabihin may namumuno. Ibig sabihin merong bukbong kalaban kasi isang kaharian eh. Pero kahit anumang kaharian sa langit at sa lupa, sa dagat, lahat ng mananampalataya ay magwawagi, magkatagumpay. Anumang panakit, anumang hadlang sa buhay ng mga believers. Malalaman yan sa palakpakan ka. Ganda magwawagi laban sa mga kaharian. Hindi lang isang kaharian. Hallelujah. Alam niyo ba mga Israelita, napapaligiran sila ng mga kalaban, ng mga iba't ibang kaharian, iba't ibang bansa. Napakalit lang nilang bansa. Gatuldok lang sila. Ikukumpara sa naglalakihang bansa sa kanilang mga katabi. Pero anuman ang kanilang gawin, hindi nila kayang gapiin ang mga anak ng Diyos, ang mga Hudyo, dahil ang kanilang tunay na kalasag at kakampi ay pinaka makapangyarihang Diyos ng Israel na si Yahweh. Amen. Be proud bilang isang believers, mga kapatid. At sabi doon, nagpatupad ng katarungan at nagkamit ng ipinangako ng Diyos. Yun yung napakaganda. Ano? Pinagtagumpay na sa kaharian. At ngayon, nagkamit ng ipinangako ng Diyos. Kung meron man tayong pangarap sa buhay, kung meron man tayong mga inaasam-asam na makamtan, marating sa ating buhay, kapatid, ang magdadala sa atin tungo sa katagumpayan, ang magbibigay sa atin ng mga pangako ng Panginoon ay walang iba, ang Panginoon mismo na ating kinilalang nananalig tayo sa makapangyarihang Diyos. Amen. Hallelujah. Ang kailangan po yun, nagapin na natin ang kaharian, nakamtan pa natin ang pangako ng Diyos. Sabi niya, napapaamo nila ang mga leon. Napatay ang naglalagablab na apoy at nakaligtas sila sa mga talim ng taba. Sino kayang magpaamo ng leon? Tumakita ng leon? Tingin sa katabi. Saan nakita nyo? Tupa. Tupa. Hindi leon. Tupakin na ba? Huwag naman. No? Tayong lahat, mga kapatid. Sabi nga, napapaamo ang mga leon. Ibig sabihin, yung taong mabangis, na kasing bangis ng hayop, o kaya taong napakasama, kapag tayo ay nakita, ang kanilang nakikita, ang kanilang nararamdaman ay ang presensya ng Panginoong Hesukristo. Amen. Hindi tayo. Pag tayo lang, pag dinilatan tayo ng mata nun, iwan ko na lang. Pero, sila'y mahihina mo binigyan ng lakas upang maging magiting na mandirigma. Kahit natalo ang hukbo ng mga dayuhan. Napakaganda nun. Sila'y mahina. Ang isang tupa ay napakahina po niya. Ay tayo ay tupa ng Panginoon. Ang mga Israelita mula sa Ehipto, sa Egypto, promised land,
Nagkaroon sila ng disyerto. Ang dami nilang kaaway. At wala silang kasanayan sa pakikipagdigma. Pero nga dahil sa lakas at tulong ng Diyos, anuman ang kanilang kakaharapin na digmaan, sila'y nagtatagumpay dahil ang kanilang lakas galing sa Panginoon. Hallelujah. Okay. And, pangilan po? 3. So sa ating pinag-uusapan, the 7 habits of strong Christians, number 3 is, strong Christians speak the word of God. Malakas na Kristiyano ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Sabi nga ng Kawikaan, sa kabanatang 18 sa talatang 21, ang buhay at kamatayan ay sa dila na kasalalay, makikinabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Ganda ulitin. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa dila. Pero ang taong makikinabang ng bunga nito ay dito nagmamahal. So, tayo po, mahalin natin ang salita ng Diyos. I-treasure natin ang salita ng Panginoon. Kung gaano man kahalaga ang mga hiyas, mga brilyante, mga diamond, ruby, or anumang mga minerals, higit nating pagyamanin ang salita sa ating buhay dahil ito ang magdadala sa atin sa totoo at tunay na tagumpay. Amen. Sabi po sa Marcos sa kabanatang 11 sa talatang 23, tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos, hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Kaya nga, sabi, sa dila nakasalalay ang buhay at kamatayan. Sabi nga sa Lumang Tipan, piliin nyo kasaganaan, piliin nyo buhay. Kaya nga sabi ng punong lingkod, pag tayo'y gumising, dapat unang-una nating ilalagay sa ating isip ay happy and prosperous. I'm strong. I'm beautiful. I'm rich. O kaya mga positive na mga salita. Para buong araw natin pinagpala at sinamahan ka ng banal na Espiritu. Amen. Amen. Kaya, nasa dila natin nakasalalay ang tagumpay at kasaganaan. Kaya, bawat salita, bago natin banggitin, salain natin, isipin muna natin kung ano ang ating sasabihin. Kasi may power po yan. May kapangyarihan yan. Ang mundo nga ay nilikha lamang sa pamagitan ng salita, pero ang katabi mo, nilikha mismo, ginawa mismo sa kamay ng Panginoong Diyos. Kakatapos lang ng Ash Wednesday. Kaya, nagpapaalala sa atin, sa alabok tayo galing, sa alabok din tayo babalik. Lahat. Wala exempted sa kamatayan. Okay? Pangilan po? 4. Sa 7 habits of strong Christians, number 4 is, the strong Christians
control their victorious life. The strong Christians control their victorious life. Oo, ang malakas na Kristiyano ay kontrolado ang kanilang matagumpay na buhay. Ang mga matibay na Kristiyano ay namamahala sa kanilang buhay na tagumpay. Ang mensahe nito ay nagpapahiwatig na ang mga Kristiyanong malakas sa kanilang pananampalataya ay may kontrol sa kanilang buhay at nakakamit ng tagumpay sa pamagitan ng kanilang pagtitiwala sa Diyos at pagsunod sa Kanyang mga utos. Kaya nasabi sa aklat ng Joshua, kabanatang 1 sa talatang 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na yon, ang Biblia ng kautusan, paggulay-gulayan mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. Sino may Biblia? Yung iba wala. Mula kayo, bumili na kayo. Gusto niyo magtagumpay? Lahat nasa Bible na. Kung talagang gusto natin, pwede tayo mag-download ng Bible. Amen. Pwedeng offline, pwedeng online. So walang imposible. Kung talagang gusto nating pagnilayan, pag-aralan ng salita ng Diyos, kailangan natin ng mga materials. Kailangan natin na tayo rin mismo. Hindi lang tayo naka-rely sa preachers o sa mga nagtuturo ng salita ng Lord. Malay nyo, kung tinuturo sa atin ay niloloko na tayo, binubula na tayo. Mas maganda rin tayo rin ay nagbabasa. Kung sakali man, sumasakit yung ulo mo, o pag nagbasa ka ay wala kang maintindihan, hindi mo na naunawaan, nosebleed baga, makinig ka lang, dumalo ka. And then, kapag meron po kayong ako mga tawag sa inyo, CLSS, Catholic Life in the Spirit Seminar, atinan niya. Kasi doon ipinagkakaloob ang mga spiritual gifts. Kung hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos o sumasakit ang ulo natin kapag tayo nagbabasa mula sa baptism of the Holy Spirit, bubuksan ni Lord ang inyong pangunawa at maunawaan niyo na ang usaping spiritual, ang makakunawa lamang yung mga nagtataglay ng Espiritu din ang Panginoon. Meron nga pong attorney na preacher o mangangaral. Pero, pagdating sa paggawa ng topic, humihingi pa sa iba o nagtatanong pa sa iba, ibig sabihin, bilang isang tao, anumang kataas ang pinag-aralan natin, pero kung wala tayong malawak na pangunawa sa spiritual, ay hindi natin basta mauunawaan ang kahiwagaan ng Diyos. At kapag tayo hindi man nakapag-aral talaga, wala ka mang natapos, pero nasa atin ang Holy Spirit, ang hindi naunawaan ng mga edukadong tao, mauunawaan natin dahil ang nagtuturo at nagpapaunawa ay walang iba, ang banal na Espiritu. Amen. Ang ilan na po? 5. Number 5. So, may dalawa pa. So, sa pinag-uusapan natin sa 7 Habits of Strong Christians, number 5, mga kapatid sa Panginoon, the strong Christians anchor their heart through praise. The strong Christians anchor their heart through praise. Ang malakas na Kristiyano ay inaangkla ang kanilang puso
sa pamamagitan ng pagpupuri. Sabi po sa aklat ng awit, sa kabanatang 34 sa talatang 1, pagpupuri dahil sa kabutihan ng Diyos. Katha ni David nang siya'y palayasin ni Abimelech, matapos na kunwaring nasisiraan siya ng bait. Sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya'y hindi ko papatigilin. Kaya pag may problema ka, dahil mo na lang sa pagpupuri sa Diyos. Amen. Huwag mong problemahin yung problema kung paano ka paproblemahin. Ulitin nyo. No? Kasi, kung yung problema, pag inisip mo, problema talaga yan. Pero kung idaan mo yun sa pagpupuri sa Lord, yung problema, nagiging blessing. Tandaan natin, anak na tayo ng Panginoon. Walang problema, walang solusyon. At ang taong may problema ay taong normal. Kaya kung wala kang problema, di ko alam kung normal ka. Saan yung mga wala problema? Yung mga tumatawang mag-isa. Sabi ko kay Maynay, nakusap ko sarili ko. Hello? Kaya kung wala kang problema, maghanap ka ng problema. Ang problemahin mo kung paano parangalan si El Shaddai sa buhay natin. Dahil habang pinupurit, sinasamba natin si Lord, gumagawa naman ng solusyon si El Shaddai para sa atin. Sabi nga, buntong hininga lang natin, alam na ni Lord ang kailangan natin. Amen. Saan ba natin pasasalamatan ng Diyos? Pag-answered prayer lang? Pag tayo ba ay pinagpapala lang? Paano kapag may problema na? Hindi na ba tayo magpupuri sa Diyos? Kapatid, may problema sa wala, magpurit, magpasalamat sa Diyos, sapagkat kung ipahintulot man ng Diyos na tayo magkaroon ng problema sa buhay, binibigyan naman niya tayo ng lakas upang magtagumpay. Amen. At doon sa problemang iyon, sabi nga, sa pangit na pangyayari ng ating buhay, doon lumulutang ang mga magagandang opportunity. Amen. Dahil ang problema, maaaring ipahintulot yan ng Lord, kung higit man sa ating kakayahan, ibig sabihin niyan, pina-i-increase ni Lord ang faith natin. At dinadala tayo to the highest level ng ating pananampalataya o kaya sa ating mataas na paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung problema, hindi problema. Problema kung paano tayo problemahin, problema niya yun. Ang problema ko lang kung paano kayo magpuri kay Lord. Sa pamagitan na yung palakpakan na may kasamang praise the Lord. At pangilan ako sa 7 Habits of Strong Christians number 6. okay, pang-anim. The strong Christians pray in the Spirit. Okay? The strong Christians pray in the Spirit. Ang malakas na Kristiyano ay nananalangin sa Espiritu Santo. Sabi doon sa aklat ng Judas, sa kabanatang 20. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong kabanal-banalang pananampalataya, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Sabi nga, ang Espiritu ay nakaabang, ngunit ang ating katawan ay mahina. Kung nakakaramdam tayo ng pagkabagot sa buhay, pagka-burn out,
spiritually dryness. Kung tayo man ay nababagabag, nalulungkot, nanoroblema, nababalisa, nag-aalala, pray in the Spirit. Amen. Dahil siya ang comforter natin, sabi nga ni Lord, hindi ko kayo iiwang nangungulila, ang pag-alis ko ay para sa inyong ikabubuti, sapagkat kung hindi ako aalis, hindi darating ang ikalawang patnubay, ang banal na Espiritu, na siyang magiging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng ating buhay. So, ibig sabihin, nandyan lang si Lord, ang Holy Spirit. Kaya lamang tayo minsan pinanghihinaan, nadadaig ng problema, nababalisa, nalulungkot, nalulumbay. Dahil ang flesh natin, ang ating laman, ang siyang nangingibabaw sa ating buhay. Yun yung naghahari. Pero kung ang Holy Spirit, ang espiritual ng ating buhay, ang siyang nangingibabaw, kahit anong problemang dumating, kahit anong pagsubok dumating, magagawa nating magpuri sa Lord ng may kagalakan sa ating puso at maging masigasig pa rin sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoong Hesus Kristo. Amen. Malalaman yan sa palakpakan ng kasamang praise the Lord. Hallelujah. No? Kaya pray in the Spirit kasi nga, God is with us. Kasama natin ang Diyos. Wala man si Kristo. Ang kanyang presensya sa mamagitan ng Espiritu Santo ay nasa atin. No? Kaya pag nalulungkot ka, no? Feeling mo, mag-iisa ka, wala kang naging kapit nung Valentine's. Diyan si Lord. Amen. Mag-aaliw, magbibigay ng kasiyahan sa atin. Hello? Kaya sabihin mo sa iyong katabi-kapatid, mula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Kasama mo ang banal na Espiritu. May sarili kayong usapan dyan, ha? Okay. And finally, mga kapatid, sa Panginoong Kristo, sa 7 Habits of Strong Christians, the strong Christians get rid of baggage. Rid, R-I-D. O kaya, ang malakas na Kristiyano ay nagtataboy ng mga bagahe o dalahin sa ating buhay. Merong sinasabi sa Hebreo, sa chapter 12, sa verse 1, kaya nga dahil nakapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ano yung mga bagahe na yun sa spiritual ng ating buhay? Mga pabigat, mga dalahin. Yan yung mga PGH. Bukod, galit, hinanakit. Kasama na yung sama ng Diyos. Ang bigat niyan. Ang hirap niyan sa kalooban ng bawat isa. Pinapatay niya ng ating kapayapaan. Pinapatay niya ng ating kasiyahan, ng ating mga pang-araw-araw na buhay na dapat magaan ay nagiging mabigat kapag mayroon tayong mga bagahe sa ating puso, sa ating buhay, lalo na ang isang kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, sa Kristo, gusto ng Lord, sabi nga niya, lumapit kayong lahat, nakakagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo ay pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aral kayo sa akin.
Sapagkat ako'y mababang loob. Ah, at nagtsatsaga si Lord magturo sa akin. Kahit tayo ay hirap makaunawa, hirap makaintindi, pero si Lord ay nagtsatsaga sa akin. Kahit tayo pinagtitisan ng ninumang tao, si Lord, higit tayong inuunawa. Higit tayong dinadamayan sa mga nagpapabigat sa ating mga pasanin sa buhay. Amen? Amen. Kaya, bilang mga Kristiyano, mga kapatid sa Kristo, kung nais nating talagang malakas na Kristiyano at